Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tuluyan ng libre ang entrance exam ng mga pribadong kolehiyo matapos isabatas ang Republic Act No. 12006 o ang Free College Entrance Examination Act. Sa ilalim ng batas na ito, inaatasan ang mga pribadong kolehiyo na huwag maningil ng mga fees at charges sa mga mag-a-apply para sa college admission. Ito ay para lamang sa mga natural-born Filipino citizen na kasama sa top 10% ng graduating class at mapapatunayan na walang kakayahang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Inaatasan din ito ang Commission on Education na gawin ng implementing rules and regulations ng nasabing batas. Samantala, nakibahagi ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa isinagawang second quarter National Simultaneous Earthquake Drill nitong Biyernes, ika-28 ng Hunyo sa punong tanggapan ng ahensya sa lungsod ng Pasig. Sa isinagawang simulation, nagkaroon ng communications exercise at inspeksyon para sa structural integrity ng gusali. Sa hudyat ng alarma, isinagawa rin ng dock cover and hold at nag-evacuate sa Motorcycle Riding Academy ng ahensya sa Julia Vargas Avenue. Sa ibang balita, nagsagawa ang DA ng pagsasanay para sa ligtas na paggawa ng pagkain upang mapalakas pa ang produksyon ng supply sa Atok Benguet. Ang pagsasanay ay tinatawag na Good Agricultural Practices na layong magamit ang ligtas at sustainableng paraan ng produksyon ng pananim upang mabawasan ang gastos at masamang epekto sa kapaligiran. Ang interbensyong ito ay kaugnay ng iba pang sangay mula sa High Value Crops Development Program at iba pang institusyon na nagsusulong sa sektor ng agrikultura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni UHCHSC Undersecretary Maria Rosario Singvergere kasama ang iba pang opisyal ng kalusugan ang pagbubukas ng unang interregional bagong urgent care and ambulatory services o bukas center sa bansa sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang nasabing pasilidad ay ang ika-22 functional bukas center ng bansa. Sa ilalim ng direksyon ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital at Sanitarium, ang pasilidad na ito ay magbibigay ng one-stop shop para sa mga individual na nangangailangan ng medikal na serbisyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng hanay ng primary care services. Samantala, binalaan ng DSWD ang publiko na huwag magpaniwala sa kumakalat na scholarship allowance online kung saan hinihingi ang personal na impormasyon. Paglilinaw ng DSWD, ito ay labag sa Data Privacy Act at walang alok ang kagawaran ng scholarship allowance para sa mga mag-aaral. Patuloy naman ito sa paghikayat na tumutok lamang sa opisyal na mga communication channel ng DSWD upang hindi maging biktima ng fake news. Heads up K-drama fans dahil mapapanood na ang South Korean star na si Kim Ji-soo sa isang teleserye na Black Riders sa bansa. Matatanda ang halos 3 taong nawala sa spotlight ang pangalan ng aktor matapos masangkot sa isang kontrobersya noong taong 2021. Samantala, ang espesyal na partisipasyon na ito ng aktor sa Pilipinas ang unang comeback project niya ngayong taon. Nakilala ang aktor sa Korean drama na Strong Girl Bong Soon, My First Love at Bad Guys 2. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.